Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Bago tayo magsimula sa ating klase, inaanyayahan ko sa harapang mananalangin ngayong araw. John Lloyd, nangunahan mo ang ating panalangin. Lookin po natin ang ating mga ulo. At damin ang kasalanan ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito dahil pinagtipon-tipon namin. Panginoon, salamat po sa lahat ng blessing na pinagkaloob. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, sa isip, sa salita at sa gawa. Ngayon po, gabayan niyo din po kami dahil nagtuturo na po ang aming guro. Bigyan niyo po siya ng sapat na kaalaman at talino upang ibahagi sa amin. Ganon din po sa aming pag-uwi ay gabayan niyo po kami. Hinihiling ko sa matamis na pangalan ng Diyos. Amen. Maraming salamat, John Lloyd. Salamat sa ating panalangin. And bago kayo umupo, ay pulutin muna ang mga kalat na nasa inyong paligid. Maaari na kayo magsimpo. Bago tayo magsimula sa ating klase, ay may inihanda akong tula dito na ating tutulain. Ngunit bago natin ito tulain, ay narito ang mga gabay katanungan. Basahin nga natin. Grab ang unang numero. Ano ang mensahe ng tula tungkol sa kahalagahan ng PF? PF ay Physical Fitness. Pangalawang bilang. Ano ang mga uri ng aktibidad ang binanggit sa tula na nagpapalakas ng katawan? Pangatlo. Paano ipinapakita ng tula ang mga benepisyo ng regular na ehersisyo? Pang-apat. Paano naipakita ng tula ang pagiging mahalaga ng regular na ehersisyo sa pang-araw-araw na buhay? At ang pang-lima. Paano nakatutulong ang pagpapalakas ng katawan sa kabuuang kalusugan ng tao ayon sa tula? Yan. Bago tayo magsimula sa ating tula, ay ako muna ang tutula bago kayo. Naintindihan ba? Opo! Physical fitness mahalaga. Sa pagtakbo at pag-akyat ng hagdan, sa bawat kilos, liksi nararamdaman. Sa pagtindak, sayaw na walang humpay, buong katawan ay nabubuhay. Kahit sa simpleng paglalakad sa umaga, kalakasan ng katawan, do'y nadarama. Ang aking katawan, pinahahalagahan, sa bawat pagkilos, kalusugan ay simulan. Katawan ay templo, alagaan natin. Di lang katawan, kundi isip din natin. Sa pagpapalakas ng puso at katawan, physical fitness, tunay na kayamanan. Ngayon ay kayo naman. Handa? Basa. Physical fitness mahalaga. Sa pagtakbo at pag-akyat ng hagdan, sa bawat kilos, liksi nararamdaman. Sa pagtindak, sayaw na walang humpay, buong katawan ay nabubuhay. Kahit sa simpleng paglalakad sa umaga, kalakasan ng katawan, do'y nadarama. Ang aking katawan, pinahahalagahan, sa bawat pagkilos, kalusugan ay simulan. Katawan ay templo, alagaan natin. Di lang katawan, kundi isip din natin. Sa pagpapalakas ng puso at katawan, physical fitness, tunay na kayamanan. Naintindihan ba ang binasang tula? Oo! Ngayon ay sagutin natin ang mga gabay katanungan. Unang bilang, basahin at sagutan. Christine? Ano ang mensahe ng tula?
ang mensahe ng tula? Ang mensahe po ng tula ay may iba't ibang galaw na pwede natin gawin para tayo ay sumigla at dapat ay pinapahalagan natin ito. Tama. Pangalawang bilang, basahin at sagutin. John Lloyd, Ano ang mga uri ng aktibidad ang binanggit sa tula na nagpapalakas ng katawan? Ang mga uri po ng aktibidad na nabanggit sa tula na nagpapalakas ng katawan ay ang pagtakbo, pag-akyat ng hagdan, paghindak, sayaw at paglalakad. tama. Itong ang mga aktibidad na ito ang nabanggit sa tula. Ang pangatlong bilang, basahin at sagutin. Okay, Ryan, Paano ipinapakita ng tula ang mga benepisyo ng regular na ehersisyo? Ma'am, ito po ay nagpapalakas sa ating katawan at pati na rin po sa ating isipan. tama. Ito ay nagpapalakas sa ating katawan at sa ating isipan. Ang pang-apat na bilang, Christine, Paano na ipakita ng tula ang pagiging mahalaga ng regular na ehersisyo sa pang-araw-araw na buhay? Naipakita ng tula na kahit sa simpleng galaw lang natin ay nagkakaroon tayo ng paunti-unting lakas sa ating katawan. Ayan, mahusay. Tama ang inyong mga sagot. At sa panghuling bilang, basahin at sagutin. John Lloyd, Paano nakakatulong ang pagpapalakas ng katawan sa kabuuang kalusugan ng tao ayon sa tula? Ipapalakas ito ng napapasigla ang ating katawan, puso at isipan, kaya ating ito kaya mahusay. Ayun ba, naintindihan niyo ang tula? Opo! Ngayon naman ay may tanong ako. Ano sa tingin niyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Christine? Ang papag-aralan po natin ngayong araw ay tungkol sa physical fitness. Tama. Ang papag-aralan natin ngayong araw ay tungkol sa physical fitness at ang mga sangkap nito. Basahin na. Sangkap ng physical fitness. Ating narinig, basahin. Sa Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na Natutukoy ang mga sangkap ng physical fitness. Naisasagawa ang mga paraan ng pagbilang sa dalawang sangkap ng physical fitness. Nabibigyang halaga ang physical fitness sa buhay ng tao. Ngayon ay magsimula na tayo sa ating aralin. Ayan. Basahin nga, ano daw ang physical fitness? Ryan? Ano ang physical fitness? Ang physical fitness ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang-araw-araw na gawain na hindi kaagad napapagod at hindi na nangangailangan ng karagdagang lakas sa oras ng pangangailangan. Tama, ang physical fitness daw ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang-araw-araw na gawain na hindi kagad napapagod at hindi agad nangangailangan ng karagdagang lakas. Meron tayong dalawang sangkap sa physical fitness. Ito ay ang health-related fitness at skill-related fitness. Basahin niya ang health-related fitness. 16. Health-related fitness, sangkap na tumutukoy sa aspeto ng physical na kondisyon at kakayahan na may kaugnayan sa kalusugan ng tao. Ang skill-related fitness. Basahin niya. John Lloyd. Skill-related fitness.
skill-related fitness. Tumutukoy naman sa mga physical na kakayahan na nakaugnay sa kakayahan ng isang tao na gawin ng mga tiyak na gawain o aktibidad. Tama. Ang health-related fitness, ito ay sangkap na tumutukoy sa kalusugan ng tao. Ang skill-related fitness naman ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad ng tao. Ang health-related fitness ay may apat na sangkap. Ang una ay ang cardiovascular endurance. Basahin niya. Cardiovascular endurance. Kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na ginagamit ng malakihang mga galaw sa katamtaman hanggang mataas na antas ng kahirapan. Yan, tama. Ito ang cardiovascular endurance daw ay may kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa katamtaman hanggang mataas na antas ng hirapan. Ang mga halimbawa nito ay ang pagtakbo, paglalakad ng mabilis at pag-akyat sa hagdanan. Intindihan ba? Opo. At ang paraan ng paglinang nito ay ang 3-minute step test. Alam niyo ba kung paano gawin ito? Hindi po. Po, tingnan niyo ang larawan. Maglalagay kayo ng isang box o kaya sa isang hagdanan. Iakot niyo ang inyong paa. Una ay kanan, sunod ay kaliwa. At ibababa niyo uli ang inyong kaliwa. At sunod naman ay kanan. Diyan ba, paulit-ulit lamang itong gagawin. Nagsindihan ba? Opo. Yun naman. Ang pangalawa ay ang muscular endurance. Basahin. Muscular Christine? Muscular endurance. Ito ay kakayahang mga kalamnan, muscles na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa. Yan, ang muscular endurance naman. Ay, ito daw ay kakayahan ng mga kalamnan o yung muscles na matagalan ng paulit-ulit ang mahabang paggawa. Ang mga halimbawa nito ay ang pagtakbo, pagbubuhat ng paulit-ulit. At ang paraan ng paglinang nito ay ang curl up. Alam niyo ba kung paano ito gawin? Hindi po. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang curl up. Ang sunod naman ay ang muscular strength. Basahin nga. Yes, Jan Lloyd. Ito ay kakayahan ng mga kalamnan o muscle na nagpapalabas ng puwersa sa isang beses na buhos ng lakas. Tama. Ang muscular strength naman ay ang kakayahan ng kalamnan or muscles na makapagpalabas ng pwersa sa isang beses na buhos ng lakas. Kung sa muscular endurance ay ang paulit-ulit at mahabang paggawa, dito naman sa muscular strength ay isang pwersang lakas lang. Tindan ba? Opo. Ang mga halimbawa ng paggawa nito ay pagpalo ng malakas sa baseball at pagtulak ng isang bagay. Naintindihan ba? Opo. At ang paglinang nito ay push up. Alam niyo ba kung paano gawin ang push up? Opo. Hindi po. Hindi po? Sige, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano. Ang sunod naman natin ay flexibility. Basahin niya. Jan Lloyd. Flexibility. Ito ay kakayahang makaabot ng isang bagay ng malaya sa pamamagitan ng pagkulat ng kalamnan at kasungkasuhan. Yan, flexibility daw ay ang kakayahang makaabot ng isang bagay o makaabot sa matataas na lugar. Halimbawa nito ay ang pag-iinat sa umaga. Nag-iinat ba kayo sa umaga? Opo. Siyempre, lahat naman tayo nag-iinat sa umaga pagkagising. At pag-aabot ng bagay mula sa taas. Ito daw ay nauunat ng mga kamay natin. Tulad dito, kung may aabotin ka dito sa taas at hindi mo masyadong abot, iuunat mo ang iyong kamay. Naintindihan mo ba kung ano ang flexibility? Opo. Yan. Ang paraan ng paglinang ng flexibility ay ang sit and reach. Alam ba kung paano gawin ang sit and reach? Hindi po. Okay, tignan niyo ang larawan kung ano ang ginagawa ng babae. Inuunat niya ang kanyang mga paa at inaabot ng kanyang kamay
kung hanggang saan ang kaya niyang maabot. Naintindihan ba? Opo. Yan. Ngayon naman ay tapos na tayo sa health-related fitness. Dumako naman tayo sa skill-related fitness. Basahin nga ulit kung ano rin ang skill-related fitness. Christine? Skill-related fitness. Tumutukoy naman sa mga pisikal na kakayahan na nag-uugnay sa kakayahan ng isang tao na gawin ang mga tiyak na gawain o aktibidad. Yan, tama. Ito ay ang skill-related fitness ay tumutukoy sa gawain o aktibidad. At meron dito mga sangkap. Ang una ay agility. Basahin niya. Okay, Ryan? Agility. Ito ho ay kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan ng mabilisan at naaayon sa pagkilos. Halimbawa nito ay ang larong patintero. Tama. Ang agility daw ay kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan ng mabilisan. Ang halimbawa nga nito, sabi dito ay ang larong patintero. Alam niyo ba kung paano maglaro ng patintero? Oo. Yan. Ang paraan ng pagginang naman nito ay ang shuttle run. Pangalawa ay balance. Kasi maaaring basa, Christine? Balance. Ito ay kakayahan ng katawan na panatilihin na sa wastong pikas at papanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa. Static balance. Tumikilos sa sariling espasyo at patag na lugar, dynamic balance, o sa pagtikot sa ere, in flash. Yan, tama. Ang balance daw ay kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong pikas at kapanatagan habang nakatayo ang isa o dalawang paa. At ang halimbawa nito ay ang gymnastic stance. At ang paraan ng paghinang nito ay ang stork stand test. Alam ba kung paano gawin ang stork stand test? Hindi Hindi po. po. Hindi po. Tignan niyo, nasa larawan. Sino kaya ang makakapagawa nito sa ating harapan? Lloyd? Gayahin mo nga, nasa larawan na ipakita sa iyong kaklase. Ayan, tama ba ang ginagawa ni John Lloyd? Opo. Ayan, maraming salamat John Lloyd. Maaari ka ng po. Ang sunod naman natin ay ang coordination. Basahin niya. Christine, coordination. Ito ay kakayahan ng iba't ibang parte ng katawan na kumikilos ng sabay-sabay na parang iisa ng walang kalituhan. Diba? Ang coordination naman ay kakayahan ng iba't ibang parte ng katawan na kumikilos ng sabay-sabay. Ang halimbawa nito ay ang pagdidribble ng bola. Habang tumatakbo ka ay dinidribble mo naman ang bola. At ang paraan ng paglinang nito ay ang alternate handball test. Alam niyo ba kung paano gawin ito? Hindi po. Ang alternate handball test ay may isang bola kayo na iahagis sa pader ng paulit at sabayan nito. Alternate na ang dalawa niyong kamay. Pagkabato ng isang kamay niyo ay sasaluhin ng kabila at ibabato niyo ulit papunta sa pader at sasaluhin ng kabilang kamay. Naintindihan ba? Opo. And ngayon naman ay ang power. Basahin nga. Ryan. Power. Ito ay kakayahang makapagpalabas ng puwersa ng mabilisan batay sa kombinasyon ng lakas at bilis ng pagkilos. Halimbawa nito ay ang paghagis ng bola at pagpalo ng bola ng baseball. Okay. Sabi nga ni Ryan, ito ay kakayahang makapagpalabas ng puwersa ng mabilisan. Ang halimbawa nito ay ang paghagis ng bola at pagpalo ng bola ng baseball. Ginagawa ito ng isang malakas na puwersa lamang. Hindi ba? Opo. Ang paraan ng paglinang nito ay ang standing long jump. Alam niyo ba kung paano gawin ang standing long jump? Hindi po. Ito, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngunit ito ay ginagamitan ng isang malakas na puwersa.
bansa. Sunod naman ay reaction type. Basahin niya. Jan Lloyd. Reaction time. Ito ay kakayahan ng mga bahagi ng katawan sa mabilisang pagkilos, sa pagtalo, pag-abot at pagganap ng paparating na bagay o mabilisang pag-iwas sa isang hindi naasang bagay o pangyayari. Okay, tama. Ang reaction time ay kakayahan ng mga bahagi ng katawan sa mabilisang pagkilos sa pagsalo. Ang halimbawa nito ay ang pagsalo ng bola sa basketball o pag-iwas na kaya sa larong patintero. Ang paraan ng paglinang nito ay ang paraan ng paglinaw nito ay ang ruler drop test. Alam niyo ba kung paano gawin ang ruler drop test? Opo. Hindi. Ang sunod naman ay speed. Sino maaari magpasa? Christine. Kakayahang makagawa ng kilos sa maiksing panahon. Ang speed ay kakayahang makagawa ng kilos sa isang maiksing panahon. Ang halimbawa nito ay ang pagtakbo. At ang paraan ng paglinaw naman nito ay ang 50 meters sprint. Alam niyo ba kung paano gawin ito? Hindi po. Opo, mamaya ay gagawin natin ito sa ating gawain. Yan, at dito nagtatapos ang ating aralin. Ngunit bago yun, may mga katanungan ako sa inyo. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay na aralin? Opo. Opo. May inihanda akong mga katanungan sa inyo na inyong sasagutin tungkol sa ating aralin. Katanungan, number 1, ano ang natutunan nyo sa aralin ngayong araw? Pangalawang tanong, ano ulit ang dalawang sapak ng physical fitness? Pangatlong tanong, paano nakakatulong ang physical fitness sa katawan ng tao? Okay, ulitin niya ang tanong. Basahin. Ano Ano ang natutunan niyo sa aralin ngayong araw? Pangalawa, Ano nga ulit ang dalawang sangkap ng physical fitness? ang pangatlo, Paano nakakatulong ang physical fitness sa katawan ng tao? yan. Yan naman ay sagutin nyo kung nakatanungan. Ano daw ang natutunan nyo sa aralin ngayong araw? Steve? Ang natutunan ko po sa ating aralin ngayong araw ay ang iba't ibang component ng physical fitness. Tama. Ang natutunan sa atin ito ay ang iba't ibang sangkap ng physical fitness. Pangalawang tanong, ano daw ulit ang dalawang sangkap ng physical fitness? Sino makakapagbigay? Ryan? Ang dalawang sangkap po ng physical fitness ay ang health-related skills saka po ang skill-related. Yan, tama. Ang dalawang sangkap ng physical fitness ay health-related fitness at skill-related fitness. Ang pangatlong bilang, basahin at sagutin. Okay, Lloyd? Paano nakakatulong ang physical fitness sa katawan ng tao? Saan nga ba? Nakakatulong po ito sa paraan ng pinapalakas ito ang mga katawan, gayon din ang kaisipan, pati po ang puso at baga. Tama. Ito ang nakakatulong ang physical fitness sa katawan ng tao. Ngayon naman, ay balikan natin ang ating sulat. Bago tayo magtapos sa ating aralin ngayong araw, basahin muli natin ang ating sulat. Sabay-sabay natin basahin. Handa, basa. Physical fitness
mahalaga. Sa pagtakbo at pag-akyat ng hagdan, sa bawat kilos liksing nararamdaman. Sa pagtinda, sayaw na walang humpay, buong katawan ay nabubuhay. Kahit sa simpleng paglalakad sa umaga, kalakasan ng katawan do'y nadarama. Ang aking katawan pinahahalagahan. Sa bawat pagkilos, kalusugan ay simulan. Katawan ay templo, alagaan natin. Di lang katawan, kundi isipin natin. Sa pagpapalakas ng puso't katawan, physical fitness tunay na kayamanan. Naintindihan ba ang ating aralin ngayong araw? Opo! Natutuwa ako at kayo makinig sa ating aralin. Ngayon, dito na magtatapos ang aralin ngayong araw. Maraming